Pinilit kaming tumayo sa gitna ng baryo at batiin sila habang pumapasok sila sa aming baryo. Nagparada ang Hezbollah. Sinabi nila sa amin na sila na ang bagong sheriff sa bayan. Karamihan sa mga Lebanese, Kristiyano, Muslim, Druze, ay tumututol sa Hezbollah. Kasama ko ngayon sa studio ang kaibigan kong si Jonathan El-Khoury, isang eksperto sa ugnayan ng Israel at Lebanon na may kamangha-manghang kwento. Jonathan, maligayang pagdating. Oo, salamat sa pag-imbita sa akin, Flair. Jonathan, sa tingin ko, maraming tao na yung nakikita nila ang nangyayari sa Lebanon ay hindi talaga nauunawaan ang buong konteksto at kasaysayan ng ugnayan ng Israel at Lebanon. Isa kang Kristiyanong Lebanese na Israeli. Kaya naman dala mo ang buong kwentong ito sa sarili mong paglaki. Kaya naman ibahagi mo sa amin ng kuunti kung paano ka lumaki, saan ka lumaki, at ang iyong mga pananaw tungkol sa mga nangyayari ngayon. Oo, palagi kong sinasabi na ang ipinaglalaban ko ay ang advokasya ng Hukbo ng Timog Lebanon. Ang aking ama ay naglingkod sa Hukbong Timog Lebanon na itinatag noong 1982 sa tulong ng Israel at ng pamahalaan ng Lebanon noon na nais labanan ang PLO na sumakop sa aming teritoryo. At pagkatapos ay ang pagyusbong ng Hezbollah sa direktang utos ng Iran na nagsimulang sakupin ang mga teritoryo ng Lebanon at gamitin ng mga ito upang labanan ang Israel. At laban din ito sa mga komunidad ng mga Kristiyanong Lebanese, Muslim, Sunni at Druze na naninirahan sa teritoryo. Ang South Lebanese Army ay pangunahing Kristiyanong Arabong hukbo sa Timog Lebanon para labanan ang teroristang Palestino. Sa bandang huli, halos kalahati ito. Kalahati ng Lebanon. Kaya may mga Muslim at meron ding mga Shia Muslim. Mga Shia Muslim. Mga Shia Muslim, isang bagay na madalas malimutan sa kasaysayan ay ang Shia community sa Timog Lebanon na tumanggap sa IDF nang salakayin nila ang lugar noong huling bahagi ng dekada 70 at unang bahagi ng dekada 80. Ang komunidad ng Shia ang naghagis ng bigas at bulaklak sa IDF dahil sinabi nila, narito na ang aming tagapagligtas para tulungan kaming makaligtas mula sa ulo ng ahas na noon ay si Yasser Arafat at ang teroristang organisasyon na PLO. Sobrang tinakot sila. Kaya sa madaling salita, lumipat ang PLO sa timog ng Lebanon at nagsimulang takutin ang mga taga-timog ng Lebanon na hanggang noon ay mapayapa. Oo, ilagay natin ito sa makasaysayang pananaw. Suriin natin ang ugnayan ng Lebanon at Israel. Kung titingnan ng kasaysayan, isang bigmaan lang ang naganap sa pagitan ng mga Lebanese at Israeli, pati ng pamahalaan at militar ng Lebanon, laban sa bagong IDF ng Israel. Noong 1948 nangyari ito dahil sa presyon mula sa mga bansang Arabo sa paligid ng Israel at Lebanon. Malaki ang naging presyon sa Lebanon na sumali sa malaking pag-atake laban sa bagong tatag o muling naitatag na Estadong Hudyo. At sumali ang Lebanon sa loob ng maikling panahon. Nagpadala pa nga sila, sa tingin ko, ng 1,000 sundalo. Hindi naman yan kalakihan. At pagkatapos noon, noong 1949 opisyal silang lumagda ng isang hudna, isang kasunduan ng tigil putukan sa pagitan ng Lebanon at Israel. At hindi sila sumali sa mga digmaan noong 67 at 73. Sige, well. Nakakamangha yon. Walang record ng labanan sa pagitan ng mga Lebanese at Israeli, maliban noong 1948. Kaya mga dayuhang mananakop lang, mga Islamistang mananakop, o sa kaso ng mga Palestino, mga terorista lang sila na pinamumunuan ng mga gangster ni Arafat. Gusto nilang gawing sarili nilang bansa ang Lebanon. Masasabi mong ganon. Tinatawag nilang bahagi ng Arabong mundo ang Lebanon, kahit lagi itong tinututulan ng Lebanon. Tumanggi ang Lebanon sa loob ng maraming taon na tawaging Arabic Republic of Lebanon at nanatiling Republic of Lebanon dahil maraming Lebanese ang di itinuturing ang sarili bilang bahagi ng Arabong mundo, kahit Arabic ang wika nila. Kung titignan mo ang kasaysayan ng populasyon ng Lebanon, makikita mong nag-ugat sila bago pa man ang Islamikong pananakop sa gitnang silangan at bago kami pinilit ng mga Islamista na magpalit ng relihiyon, magsalita ng Arabic, at magbayad ng jizya para mabuhay. Kaya sa madaling salita, nakikita natin dito ang isang pattern. Darama! Ang kolonisasyon ng mga Islamista mula sa gitnang silangan. At ang Lebanon din ay may malaking populasyon ng Kristiyano, di ba? Mga 50% o higit pa. Oo, higit pa noong araw na itinatag ang Lebanon at binigyan ng kalayaan mula sa mandato ng Pransya,
mga 51% ng kabuuang populasyon ng Lebanon ay Kristiyano. Ngunit, sa pagdaan ng mga taon, patuloy na ginagamit ang mga teritoryo ng Lebanon sa mga digmaan na hindi naman layunin ng mga Lebanese. Nagkaroon ng base ang PLO sa timog ng Lebanon na naging dahilan para salakayin ng Israel ang Lebanon at manatili doon ng 18 taon. At pagkatapos, kasama ang Hezbollah noong 2006 at noong 2023 nang sumama sila sa Hamas noong 8 ng Oktubre isang araw matapos ang massacre. At ngayon, noong 2 ng Marso nang nagpasya, silang sumama sa Republikang Islamiko ng Iran at dalhin ang Lebanon sa panibagong sakuna na wala namang kinalaman sa kahit sinong Lebanese. Kaya balik tayo sa kwento mo. Ang iyong ama ay lumalaban sa South Lebanese Army laban sa mga teroristang Palestino na sumasakop sa kanilang mga lupa. Ano ang nangyari? Noon, bata pa ang tatay ko. At nang mapalayas ang PLO mula sa Jordan noong simula ng dekada 70, ito rin ay isa pang pattern. 2 beses nilang tinangkang pabagsakin ang hari ng Jordan at tinangka rin nilang paslangin siya. Kaya pinalaya sila ng hari at ayaw niyang manatili sila sa kanyang teritoryo. Pero kailangan nilang magkaroon ng parang harapan dahil bakit nga ba sila umiiral sa simula pa lang para sirain ang estado ng Israel? Siyempre, Kaya sa kasunduan sa Cairo, iyon ay talagang kasunduan ng mga bansang Arabo kasama ang ilang tiwaling lider sa loob ng Lebanon na pumayag na tanggapin ang organisasyong terorista ng mga Palestino sa kanilang teritoryo. At sa madaling salita, gaya ng nakikita natin ngayon, inuulit ng kasaysayan ang sarili nito pagdating sa Lebanon o sa mga nangyayari na ginagamit ng mga dayuhang puwersa ang Lebanon bilang panimulang lugar o, masasabi mo, bilang himpilan. bilang himpilan para magsagawa ng operasyon laban sa Israel. Noong panahong iyon, sinimulan ng PLO ang pagsakop sa mga teritoryo sa timog ng Lebanon at ginagamit ang teritoryong ito para magsagawa ng mga pag-atake laban sa Israel, gamit ang mga misail, mga teroristang pag-atake, at pati na rin ang pagdukot sa mga sibilyang Israeli. At doon nagsimula ang unang digmaan sa Lebanon. Noon, walang problema ang Lebanon at Israel sa isa't isa. Tahimik talaga sa dalawang teritoryo. Kaya sumali sa digmaan ang iyong ama. At sa isang punto noong 2000 siguro, 2001, nagpasya ang Israel na iurong ang kanilang mga tropa mula sa Timog Lebanon dahil naalis na raw ang banta. Pero hindi naman talaga. Marahil dahil pagod na ang mga tao sa digmaan. Kasi sa Israel may ganun. Gustong-gusto ko kung paano yung mga sumusuporta sa Hezbollah o galit sa Israel ay binabaliwala ang katotohanan. Sa huli, ang tanging dahilan kung bakit umalis ang Israel sa Timog Lebanon ay dahil sa panloob na pressure sa gobyerno ng Israel na iurong ang mga tropa mula sa Timog Lebanon. Kasi alam mo, kapag pinag-uusapan mo yan, may mga humigit kumulang 450 sundalong nasawi sa loob ng 18 taon. Mayroong tuloy-tuloy na labanan at ang mga Israeli, kasama ang kilusan ng mga ina, ang talagang nagtulak sa gobyerno ng Israel na umalis. Dumating din kasi noon ang mas makakaliwang gobyerno. Si Ehud Barak iyon. Si Ehud Barak. Ayaw na rin ng mga tao na manatili sa Lebanon. Tama, pangako yun sa eleksyon. Tinatawag pa nga ng iba ang Lebanon na Vietnam ng Israel. At ayaw nilang manatili ron ng habang buhay. Putik ng Lebanon ang tawag nila rito. Ang putik ng Lebanon. Pumasok sila at naipit sa putik ng Lebanon sa loob ng maraming taon. Ano ang mangyari nang umatras ang Israel? Ano naman ang nangyari sa hukbong timog ng Lebanon? Agad bumagsak ang hukbong timog ng Lebanon dahil walang paglipat ng kapangyarihan o organisasyon sa teritoryong dapat nilang hawakan. Ngayon, nais kong ibahagi ang maikling kasaysayan ng pagkakatatag ng hukbong timog ng Lebanon. Maraming nagsasabi, halos araw-araw, na traidor ako at ang hukbong timog ng Lebanon ay laban sa Lebanon o sa pamahalaan. Linawin natin ang totoo. Magaling. Sa huli, ang hukbong timog ng Lebanon ay binuo ng mga nasyonalista ng Lebanon na nais labanan ang pananakop ng PLO sa timog ng Lebanon at ng Syria na sumakop sa Lebanon hanggang 2005. Noong 82 ng pondohan ng Islamikong Republika ng Iran, ang Hezbollah, at nagsimula itong kumilos laban sa mga Lebanese at Israel, lumaban sila sa pananakop ng Iran. Ang layunin at hukbong timog ng Lebanon
ay laging iwinawagayway ang watawat ng Lebanon kasabay ng watawat ng Israel. Ang kanilang paninindigan ay sa huli, ang digmaan ay para sa kapayapaan at mabuting pakikitungo sa kapitbahay. Sawang-sawa na sila sa mga digmaan. Ayaw na nilang magpatuloy ang tuloy-tuloy na paggamit ng kanilang teritoryo para labanan ng Israel. At pagkatapos, kailangang gumanti ng Israel. At pagkatapos, nasisira ang kanilang mga tahanan na nakikita natin ngayon sa Lebanon. Kaya sa madaling salita, hindi talaga sila lumaban-laban sa hukbong sandatahan ng Lebanon. Hindi rin sila lumaban-laban sa pamahalaan ng Lebanon. Hindi rin nila pinilit ang pamahalaan ng Lebanon na gumawa ng anumang aksyon. Sa huli, ibinigay ng pamahalaan ng Lebanon ang kanilang pahintulot sa pagliha ng South of Lebanon Army bilang buffer zone. At ito ang iminungkahi mo. Isang buffer zone na 100% kontrolado ng mga puwersang Lebanese na hindi kinakailangang bahagi ng militar ng Lebanon, ngunit magsisilbi ring tagapaghati sa pagitan ng mga terorista at ng hangganan ng Israel. Sila ay parang pambansang hukbong lumalaban sa pananakop. Eksakto. Nakakamangha. Sige, tapos na ang digmaan. Ano ang nangyari sa pamilya mo, Jonathan? Ang tatay ko, agad nung araw ng pag-alis, yun ay ika-23 ng Mayo 2000, kasama na rin, masasabi mong ang nanay ko. Napilitan siyang lumikas mula Lebanon dahil sa malaking banta sa kanyang buhay at sa mga sundalo at pamilya ng South Lebanon Army. Dahil kay Hassan Asale, naway hindi pagpalain ang kanyang alaala. Oh, mabulok sana siya sa impyerno. Amen. Tiyak na bubulok siya sa impyerno kasama sina Kamina at iba pa. In warming. Gusto ko talagang makita yung pagpupulong na yon kapag maraming video tulad ng AI videos ni Hassan Asalam na naghahagis ng sapatos kay Sinwal kasi. Siya ang nagsimula ng lahat. Siya ang nagsimulang pabagsakin ang akses ng paglaban. Nakakamangha. Sige, para sa iyong ina, dahil mas matalino ang mga babae. Oo, tama. Sinabi niya sa iyong ama, umalis na tayo dahil magkakaroon ng paghihiganti. Ang nanay ko ay malakas at independent. Sinabi niya sa tatay ko na siya na lang ang aalis, mag-isa. Sabi niya, dito ako mananatili kasamang mga anak ko, ako, at ang kapatid ko. Kasama ng pamilya namin, tulad ng mga tito ko at lolo't lola na nakatira sa tabi namin, dahil sa iyo, nakatuon ang pangunahing banta. Kaya dapat kang umalis agad. At si Hassan Asala, 3 araw bagong pag-atras, binigyan niya ng 3 option ang South Lebanon Army. Una, tumakas kasama ang kalaban papunta sa kanilang bansa, ibig sabihin papuntang Israel. Ang pangalawa ay sumuko sa mga awtoridad ng Lebanon. Alam natin na lahat ng sumuko sa kanila ay pinatay. Marami sa kanila ang nakaranas ng pagpapahirap sa mga kulungan sa Lebanon na noon ay kontrolado ng Hezbollah. May ilan pa ring nakakulong hanggang ngayon. May ilan sa kanila na nagbayad ng malaking pera para makalabas o gumaan ang sitwasyon. At ang pangatlong opsyon, patawad sa aking prangka, ay katayin habang yakap ang kanilang ina. Oh, Diyos ko, iyan ang mga opsyon na binigay ni Hassan Nasala. Sabi niya, maaari itong maging ampon. Kaya ang iyong ama ay tumakas. Ang iyong ama ay tumakas papuntang Israel. oo, tumawid siya sa hangganan kasama na. Malugod na tinanggap ng Israel ang mga sundalo ng Southern Lebanese Army. Sa simula, hindi inasahan ng Israel na ganun karami sa mga Lebanese o bahagi ng South Lebanon Army ang agad na tatakas. Para sa akin, mali ang pagkaunawa ng mga Israeli sa sitwasyon. Hanggang ngayon, palagi naming sinasabi na ang paraan ng pag-atras ng mga Israeli mula sa Lebanon ay hindi pinag-isipan at hindi rin isinama sa konsiderasyon ang South Lebanon Army. At alam mo, ito ay walang saysay. Oo, 24 na oras lang. Iyon ay isang hudbak. Ngayon, naiintindihan ko ang mga dahilan ng seguridad sa likod niyan. Naiintindihan ko ng 100%. Ayaw nila ng mabagal na pag-atras na maaring samantalahin ng Hezbollah. Oo, tama. Naiintindihan ko ng lubos ang dahilan ng mabilis na pag-atras para sa seguridad. Ngunit sa huli, hindi kayo nakipagkasundo sa Lebanon nang umalis kayo. Sinakop ng Syria ang Lebanon noon. Madalas kong binabanggit ang makasaysayang pananaw ukol sa kasunduan noong 17 ng Mayo, 1983. Halos iyon na ang kasunduang pangkapayapaan ng Lebanon at Israel na sana'y magtitiyak ng pag-atras ng Syria mula sa Lebanon noong 1983. At pati na rin para tuluyang mapaalis ang PLO mula sa Lebanon. At hindi rin dapat hayaang kontrole ng Hezbollah ang teritoryo nang nagsimula silang kumilos. At nabigo ito.
Nabigo ito dahil hindi talaga pinayagan ng Syria ang Lebanon na pumirma ng anumang kasunduan sa Israel. Oo, at ang Syria ay nasa ilalim din ng patronahe ng Islamic Republic at syempre ng Hezbollah. Sige, kaya tumakas ang iyong ama papuntang Israel. Kailan kayo ng iyong ina at kapatid na lalaki sumunod? Nanatili kami sa Lebanon ng dagdag na 1 taon at 3 buwan matapos umalis. Agad-agad, hindi pa nga lumilipas ang 24 na oras matapos ang pag-alis ng Israel ay nagparada na ang Hezbollah sa aming mga baryo. Sabi nila, kami na raw ang masusunod dito. Bigla na lang kaming nagsimulang mag-lock ng aming mga pinto. Hindi naman kami naglalak ng pinto dati bago ito. Bahagi ng aking kinalakan ang presensya ng IDF. Alam naming kakampi sila. Nandoon para protektahan kami at tinutulungan namin sila. Bilang katuwang, nagtutulungan kami para tiyakin ang seguridad ng aming teritoryo. At biglang dumating ang bagong grupo ng mga terorista na sumakop sa aming mga teritoryo. Bigla mong maririnig na may mga bahay na pinapasok. Nagsimula silang gumawa ng krimen. Dinala nila ang krimen, dinala nila ang terror, dinala nila ang takot. Nung unang araw ng kanilang marcha sa baryo namin, hindi lang ito basta parada ng militar. Kasama rin nila ang maraming taga-suporta nila. Mga babae, bata, at lalaki na nagdiriwang at nagmamartsa sa timog. Alam mo yon, sumisigaw ng, pinalaya namin ang timog. Nagtagumpay kami. Samantala, takot ang lahat. At halos napilitan kaming tumayo sa gitna ng baryo para batiin sila habang pumapasok sila sa baryo namin. At naalala ko na may isang pamilya na pumasok sa aming bahay. Tinanong nila ang nanay ko kung nasaan ang banyo at sabi niya nasa ibaba. Kaya kailangang bumaba at kumanan. Sa halip na bumaba at kumanan, umakyat sila sa mga kwarto namin at hinanap ang alahas ng nanay ko. Kaya naramdaman nila na pwede silang magnakaw. Pwede nilang gawin ang kahit anong gusto nila sa mga tao. Pumunta sila sa kwarto ko. Alam ng lahat ng nakakakilala sa akin na mayroon akong napakagandang malaking koleksyon ng teddy bear. Pagkatapos, pumasok sila sa kwarto ko at kinuha ang mga teddy bear. Hindi. Ngayon, salamat sa Diyos at may mga pagsabog rin nangyari sa isang dating base ng Israel na malapit lang. Pagkatapos ay narinig nila na parang may mga pagsabog na nagsimula. Tara, tumakbo na tayo. Tapos, itinapon nila lahat ng gamit sa sahig. Kaya iniwan nila ang mga teddy bear mo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Mga alahas ng nanay ko. Mga teddy bear ko. Sabihin mo nga, sige, hindi ka malungkot. May bago pala akong nalaman tungkol sa iyo ngayon. Gusto ko palaging malaman ng lahat kapag pinag-uusapan ko ito. Nang umalis kami ng Lebanon, 1 taon at 3 buwan pa bago na-realize ng nanay ko na hindi na makakabalik ang tatay ko roon. Hindi na talaga siya makakabalik. Hindi na siya makakabalik dahil maraming bumalik mula Israel sa Lebanon at naharap sa parusa. Binubugbog ang mga babae at bata. Kahit na may anak ang isang tao na mga 7 o 8 taong gulang, pagdating nila ng 18, ang ilan sa kanila ay nakulong dahil sa naging desisyon ng kanilang ama. Sige, alam ng pamilya mo na aalis sila papuntang Israel at malamang hindi na sila makakabalik. Oo, pero palaging may balak ang nanay ko na baka balang araw ay bumalik sa Lebanon. Baka nga bumalik siya. At sana nga, na yon parang mas posible na, sana, dahil sa mga pagbabagong nangyayari sa Lebanon at sa opinyon ng publiko. Pati iyong mga galit sa Israel, karamihan praktikal at nauunawaan nila yon. Sa huli, ang tanging paraan para makabangon muli ang Lebanon ay para umunlad. At muling maging parang Switzerland ng gitnang silangan na may kamanghamanghang mga ski resort at pagkatapos ay pupunta sa beach sa hapon. Dapat magkaroon ng kapayapaan. Hindi na isyong Israel dahil nandyan na ito at mananatili. Marami sa mga Lebanese ngayon ay ganito na mag-isip. Hindi man mahal ang Israel, pero alam nilang tama ito. Isa na itong realidad na yon. Jonathan, ikwento mo ang buhay mo. Ilang taon ka noon nang lumipat ka sa Israel? 9 na taong gulang ako noon. Sige, at saan ka lumipat? At nung lumipat kami dito, agad kaming dinala sa mga lugar kung saan naninirahan ang komunidad ng South Lebanon Army sa Israel. Oh. Sa hilaga ng Israel, sa Nahariya, Kiryat Shmona, hindi ako nako, kundi maalot, at lahat ng lugar na ito. At ang tatay ko ay nasa Nariya. Pumunta kami sa magandang beach resort na may cabin house, 2 minutong lakad mula sa dagat. Unang beses kong makapunta sa dagat, napuntahan ko na ang Sidon at Beirut, pero hindi kami nakapunta sa dagat
at wala rin kaming beach sa timog ng Lebanon. Kaya unang beses mo makapunta sa dagat dito sa Korea. At paano nagawang makibagay at muling manirahan ng pamilya mo sa Israel? Sa tingin ko, napakatalino ng mga desisyon ng gobyerno ng Israel noon. Sa simula, may espesyal na paaralan para sa komunidad ng South Lebanon Army. Pagkalipas ng 1 o 1.5 taon, agad nilang napagpasyahan na dito na talaga sila mananatili. At kailangan, mas mabilis ang integrasyon o mas malalim ang pagsasama sa lipunang Israeli. Kaya nagpasya ang tatay ko lumipat sa Haifa. Dahil ito ay isang lungsod na tinitirhan ng iba't ibang komunidad. Hindi marunong mag-Hebreo ang nanay ko. Ang tatay ko naman ay nakakapagsalita ng kaunting Hebreo dahil sa serbisyo niya. Maraming pagpipilian sa mga paaralang Arabe o baka makapagtrabaho siya kasama ang mga Arabe. Pero napunta kami sa gitna ng dalawang komunidad, sa pagitan ng komunidad ng mga Hudyo dahil hindi naman kami Hudyo, kaya hindi namin naramdaman na kabilang kami sa komunidad ng mga Hudyo noong una. Pangalawa, tinuring kaming traidor ng komunidad ng mga Arabe sa Israel dahil nakipagtulungan kami sa Israel kahit sila ay ganap na mamamayan. Oo. 100%. Tinuturing ka nilang traidor. Oo. Nagprotesta ang mga miyembro ng parlamento ng Israel laban sa amin dahil plano kaming ilagay sa Nazareth, isang Kristiyanong lungsod. At karamihan ng mga dumating dito ay mga pinuno. Oo, mga Kristiyano. Ang mga pinuno ng South Lebanon Army, mga opisyal at sundalo. Mas tinanggap ba kayo ng mga Kristiyanong Arabo sa Israel? Sa pagdaan ng mga taon, dati marami talagang tabu tungkol sa amin dahil kulang ang impormasyon at wala pang media noon. Walang nagsalita para sa amin hanggang magsimula kaming magsalita para sa aming sarili. Ginawa kong misyon ang magsalita tungkol sa South Lebanon Army at relasyon ng Israel at Lebanon. Kasi hindi rin gaanong alam kahit sa pangkalahatang publiko ng Israel kung ano ang nangyayari sa Lebanon. O ano ba ang naging relasyon sa pangkalahatang publiko ng Lebanon? Ay mahusay ang ginagawa mo, Jonathan. Salamat. Sige, nakatira ka sa Israel. Lumaki ka dito sa madaling salita. Pakiramdam mo ba ay Israeli ka? Oo, 100%. Kailan at paano ka nakibagay? Ano ang pakiramdam mo ngayon na nasa mundong ito ka na? Galing ka sa mundong iyon? Naalala ko noong tinanong ako, paano mo ilalarawan ang sarili mo? Lebanese ka ba? O Israeli? Nung una, akala ko kailangan pumili. Kasi may Israeli ID na ako, kaya parang Israeli na ako, hindi na Lebanese. Nung lumaki ako, nag-national service ako ng 2 taon. Kahit tinanggap namin ang draft mula sa IDF sa South Lebanon Army Community. At ang pakiramdam ng paglilingkod sa bansang tinitirhan namin ay talagang nakaugat sa aming pinagmulan. Kasi sa huli, dito ako nakatira. Kaya nga, kahit saan sa mundo, makikita mong matagumpay ang mga Lebanese. Totoo yon. Dahil sa huli, ito ang bansang tinitirhan natin ngayon. Kaya nag-iisa tayo. Parang mga Hudyo sa iba't ibang lugar. Tama. Kaya mo makikita na may mga presidente sa Mexico o kung saan man na Lebanese. O may lahing Lebanese. O Dahil sa huli, bahagi tayo ng lipunang tinitirhan natin. Nag-aambag tayo sa lipunan. Nakikibagay tayo. Pakiramdam namin, kabilang kami sa lipunang iyon, base sa kung paano mo tinutukoy ang sarili mo. Pero kasabay nito, 100% naming nararamdaman na kami ay Lebanese. Mayroon akong kulturang Lebanese. Pagkaing Lebanese, ang wika ko kahit 26 na taon na akong nakatira sa Israel ay Lebanese Arabic pa rin. syempre, yun ang iyong inang wika. Kahit halos wala na akong makausap, patuloy ko pa rin itong ginagamit dahil napakahalaga sa akin na mapanatili ang koneksyon ko sa aking pinagmulan. Maraming Hudyo, halimbawa, ang talagang nakakaunawa sa sinasabi ko. Palagi ko talagang iniisip na ang mga Lebanese at ang mga Hudyo ay magkahawig. Tama. Kapag nakikisalamuha ako sa mga Lebanese sa Dubai, ramdam kong marami kaming pagkakapareho. Ngayon, na yung panahon ng digmaan, naiintindihan mo ba kung gaano pa tayo mas magkahawig? Dahil sa huli, makikita mo ang mga parties sa mga bunkers sa Tel Aviv. Ganun din ang ginagawa nila sa Beirut. Sa Beirut, pumupunta pa rin ang mga tao sa pub at bar sa ligtas na lugar na hindi tinatarget. Dahil wala roon ang Hezbollah na ginagamit ang mga teritoryo para sa pag-atake sa Israel. Nakikita mo pa rin silang nagbibiro tungkol sa mga nangyayari. Mayroon din silang parehong tibay. Sobrang totoo. Syempre, ang saya ng mabuhay. Gusto naming magkaroon ng magandang buhay. Ang motto ng mga Lebanese ay Badlanash. Gusto naming mabuhay. Tama. Sa totoo lang, ito rin ang nagdala sa atin sa ganitong sitwasyon dahil ayaw nilang harapin ang Hezbollah nung umpisa.
Gusto lang talaga nila na pabayaan lang sila, mamuhay ng tahimik at umasenso. At siguro umasa sila na sa ganitong paraan, hindi masyadong makokontrol ng Hezbollah ang Lebanon at hindi madadamay ang Lebanon. Walang nag-aakala na ang Hezbollah sa Lebanon ay maaring hilahin ang Lebanon sa mga digmaang walang kinalaman sa adikain ng mga Lebanese. Kaya, Jonathan, may ilan sa kanila na nakaintindi noon sa simula. Hindi ba yon 100% mga Iranian? Maaring ganun nga. Jonathan, i-update mo kami sa kasalukuyang sitwasyon. Anong nangyayari? Bakit? Ibig kong sabihin, ngayon ipinaliwanag mo na sa amin at alam na namin na hinila ng Hezbollah ang Lebanon sa digmaan noong Oktubre 8 laban sa atin na mayroon tayong tigil putukan. Pwede mo na ring tawagin na ganon. Biro lang yan mula sa 2024. At ngayon ulit, 2 linggo na ang nakalipas, nagpasya silang sumali sa digmaang ito dahil, syempre, inaasahan nyo ng mga patron nila sa Tehran dahil sila ang nagpupundo at tumutulong sa kanila. At sila rin ang lumika sa kanila, sa totoo lang. Ano ang kakaiba, Jonathan, sa nangyayari ngayon sa Lebanon? Sa tingin ko, una, ang malaking suporta sa Lebanon laban sa Hezbollah ang pagkakaiba. Hindi ko sinasabing masaya ang mga Lebanese na makita ang Lebanon na binobomba ng Israel. Pero nakikita kong masaya sila na humihina ang Hezbollah. Makikita mo rin yan sa hanay ng mga Lebanese, kung saan mas ligtas silang lumabas at magsalita laban sa Hezbollah. 5 taon na ang nakalipas. Bihira nating makita ito sa hanay ng mga Lebanese, maliban sa 1 o 2 eksepsyon. Kaya ang pagpapahina ng Hezbollah ng Israel noong 2024 kung saan naalis natin si Nasrallah, salamat sa Diyos, at marami pang ibang matataas na leader ay nagpahina sa kanilang kakayahan. Dahil dito, nakaramdam ng kapanatagan ng mga Lebanese na magpahayag ng puna. Oo, 100%. Para sa akin, magandang hakbang yon. Malaking bagay din ang pagpatay kay Hassan Asalami. Grabe, hindi lang basta malaki, pero halos tuluyan nitong nabasag ang mga tanikala ng takot ng mga Lebanese na magsalita laban sa Hezbollah. Naalala ko na napanood ko ang video ng isang Shia matapos mapatay si Nasrallah. Sabi niya, ang kumatay ay napatay na rin dahil si Hassan Nasrallah ang siyang nagpapasya sa Hezbollah. Kontrolado niya ang Hezbollah gamit ang puwersa. Pero matalino at may karisma siya. Matalinong leader. Sinasabi ng mga tao na napakalaki na impluensya niya sa Tehran. O sigurado 100%. Napakalapit niya kay Ayatollah. Mataas ang pagtingin nila sa kanyang opinyon. Oo, 100%. Talagang sinanay siya ng Islamic Republic of Iran. Sa simula sa Lebanon, hindi rin talaga alam ng mga tao ito. Pero ang Shia na komunidad sa Lebanon ay talagang nahati noong dekada 70 at 80. Noon, palaging naglalaban ang Hezbollah at Partidong Amal. Talagang naglalabanan sila sa mga kalsada dahil itinuturing nilang mas radikal ang Hezbollah. Itinuturing din nila ang Hezbollah bilang isang banyagang grupo na 100% kontrolado ng Islamic Republic ng Iran. At si Hassan Nasrallah ay itinuturing na napaka-extreme sa kanyang mga pananaw. Dahil sinabi rin niya sa kanyang mga unang talumpate na ang Lebanon ay kailangang maging isang Shia Caliphate, bahagi ng Islamic Republic ng Iran sa ilalim ng pamumuno ng Ayatollah ni Luwali al-Faqi. Ganun nila tinatawag, kaya nakita ng mga tao na sila ang pinakamataas na pinuno. Kaya nakita ng tao na sila ay dayuhang mananakop. Pagkatapos, pinapatay nila ang mga mamamayang Lebanese na tumutol sa kanila. Nagsimula sila ng isang maliit na digmaang sibil sa Lebanon noong okupasyon ng Beirut noong 2008. Higit 70 Lebanese ang napatay sa maliit na digmaang sibil. Marami sa kanila ay mga Kristiyano. Marami sa kanila ay Shia Muslim na ayaw payagang kontrolin ng Hezbollah ang mga teritoryong ito. At pagkatapos, sa huli, ang komunidad ng Shia kasamang pinuno ng Amal Political Party, si Nabi Hiberi, na siya ring pinuno ng parlamento sa loob ng mahigit 30 taon ay lumagda ng kasunduan sa kanila at sa madaling salita ay binuo ang koalisyon ng mga Shia sa Lebanon. Ang Shia sa Lebanon, ayon sa ebidensya na yon, ay hindi lubos na nagkakaisa sa likod ng Hezbollah. Kaya lang, pero Jonathan, ang nalilito talaga ang mga tao tungkol sa Lebanon ay kung paano may Hezbollah at pagkatapos ay may pamahalaan ng Lebanon.
At ang pamahalaan ng Lebanon ay hindi nagawang marahil ay ayaw nila o hindi nila kayang bawiin ang kontrol sa kanilang bansa mula sa Hezbollah. Ang Hezbollah ay parang estado sa loob ng estado, pero kasali rin sila sa pamahalaan. Mas malakas pa kaysa sa mismong estado. Kaya ang kanilang hukbo, ang hukbo ng Hezbollah, ay mas malakas kaysa sa hukbong Lebanese. O syempre, 100%. Ang punong ministro ay isang tao na kailangang aprubahan ng Hezbollah, sa palagay ko, o isang tao na kaya nilang makasama. Demokrasya ba ang Lebanon? Oo, 100% demokrasya ang Lebanon. Masasabi ko, ngunit isa itong demokrasya na hindi nagawang makamit ang ganap na soberanya sa lahat ng teritoryo nito. Ginamit ng Hezbollah ang demokrasya para makapasok sa kapangyarihan mula dekada 90. Ginagawa rin ito ng Muslim Brotherhood. Sa pagkakataong ito, Mga Shia ang tinutukoy. matalina sila sa larong ito. Kaya noong 1970, isa yon ang naging desisyon ni Hassan Asala matapos niyang mamuno. Bilang pinuno ng Hezbollah. Pagkatapos ay nagpasya siya, sige, ginawa ang Taif Agreement sa Lebanon para tapusin ang digmaang sibil at pangunahing ayusin muli ang parlamento ng Lebanon. Sistemang pampolitika. Ang sistemang pampolitika parang, paano ko sasabihin, konstitusyon ng Lebanon. Pinalitan nila ang parlamento at mga kinatawan, ginawang kalahati mula sa dating karamihang Kristiyano. Pagkatapos noon, naging kalahating Kristiyano at kalahating hindi Kristiyano. Pagkatapos, ang paghahati ng mga posisyon sa politika, tulad ng Pangulo, Punong Ministro, Pinuno ng Parlamento at iba pa. At si Hassan Nasrallah, sa pamamagitan ng matatalinong desisyon, sinabi niya, sige, hindi ko na kayang magpatuloy bilang isang gerilyang milisya sa Lebanon dahil tiyak na mapapahamak ako. Pagkatapos, bumuo sila ng mas malaking kilusang pampolitika. They legitimize themselves. Sa pamamagitan ng politika. Tapos sinabi nila, sandali, kinakatawan namin ang komunidad ng Shia. Kaya kung laban ka sa amin, laban ka na rin ba sa komunidad ng Shia? Kaya parang isinanib nila ang kanilang sarili ng 100% sa pangkalahatang komunidad ng Shia na kapag kumalaban ka sa Hezbollah, parang kumakalaban ka na rin sa komunidad ng Shia. Pero sa totoo lang, ibang-iba ito. Gaano kalaki ang Shia community sa Lebanon? Ilang porsyento sila? Walang census sa Lebanon mula dekada 30 dahil tinatanggihan ito ng mga Lebanese, lalo na ng mga Kristiyano, dahil posibleng magbago ng malaki ang parlamento. Tama. Mga 30% hanggang 35% ang tantiya. Oo. At 30 hanggang 35% Sunni, tapos ang natitira ay mga Kristiyano at kaunting Druze. Oo. Sa tingin ko, ang komunidad ng mga Kristiyano ang siyang pangunahing lumiit sa paglipas ng mga taon. Sa tingin ko, mula 50% gaya ng sinabi natin, naging mga 20% na lang, siguro. O merong, sa tingin ko, mahigit 5 milyon, mga 6 na milyong Lebanese sa Brazil pa lang. Sige, ganito natin pag-usapan. Kristiyano sila. Nakita ko na yon. Nagtayo sila ng mga ospital, nakagawa sila ng mga kamanghamanghang bagay. Oo, napakamatagumpay nila. Talagang matagumpay. Malaki ang nakasalalay sa ekonomiya ng Lebanon ngayon sa tagumpay ng Lebanese diaspora. Dahil malapit pa rin sila sa Lebanon at mahal nila ang Lebanon tulad ng mga Lebanese dito sa Israel. Mahal namin ang Israel at 100% kaming Israeli. Pero nagmamalasakit pa rin kami sa kinabukasan ng Lebanon. Siyempre naman. Ooh. Kaya ngayon na nagpasya silang sumali sa digmaang ito sa mas mahina nilang kalagayan at wala na ang kanilang maalamat na leader na si Nasrallah, may bago na silang pinuno, si Qasim. Hindi siya tao. Bakit gusto siya ng mga tao sa Naim? Hindi naman siya ganoon ka Naim. Si Naim Qasim ang bagong leader. Hindi siya itinuturing na malakas o karismatikong tao at siguradong malayo siya kay Nasrallah. At gayon pa man, siya ay isang relihiyosong tao ng halos 60 taon. Hindi talaga siya bihasa pagdating sa usaping pang-estado o pang-militar. Eksakto. Hindi siya isang estadista. Siya ay parang Bagamat makikikita mo ang pag-unlad mula sa pinakaunang talampati na ibinigay niya, parang nasa loob siya ng isang aparador noon. Pinagpapawisan siya. Parang bulong-bulong lang ang sinasabi niya. At patuloy siyang, hindi tulad ni Nasrallah, nagbabasa siya mula sa papel. Oo, Nasrallah. Oo, isa siyang karismatikong tipo ni Hitler. Sige, kaya
O 100%. Hindi, makinig ka. Charismatic rin si Hitler. Paano niya nakuha yun? Ang retorika niya sa Arabic, pati ang paraan ng paghahatid niya ng mga talumpate. Marami rin akong kilalang tulad nila mula sa militar, gaya ng sa Lebanon. Kinailangan nilang makinig sa lahat ng talumpate ni Nasrallah. Sinasabi nila sa akin, parang nami-miss namin yung mga araw ng mga talumpati ni Nasrallah. Kasi talagang mahusay siyang magsalita. Oo. Oh, ganun din si Hitler. Eksakto, ganun din ang paraan ng mga taong tulad nila maging makapangyarihan. Sa ngayon, mahina na ang Hezbollah na lumalaban sa Israel. Pero ang kaibahan sa kaso ko, hindi ko naman propesyon ito at hindi ko rin alam ang wika. Pero base sa nakikita ko, sa unang pagkakataon, maraming Lebanese ang nagsasabi na hindi ito ang laban namin. Ayaw namin ang gulong ito, hinila niyo kami dito. At kahit na 1 milyong tao na ang napaalis at umalis mula sa Timog Lebanon, hindi nila sinisisi ang Israel. Talagang nagulat ako dito, sa totoo lang. Sinasabi ko na yan buong buhay ko. Sinasabi ko na sa huli, lahat ng nangyayari sa Lebanon ay dahil kay Hezbollah. Nitong nakaraang 30-40 taon. Tama yan. Ang tanging dahilan kung bakit nakikialam ang Israel sa Lebanon ay dahil lang doon. Dahil inatake nila kami. Eksakto. At sa totoo lang, natutuwa ako na makita rin ang mga Lebanese media. May mga independenteng Lebanese media. Halimbawa, ilang araw nang nakaraan, ang MTV, isang independenteng Kristiyanong istasyon sa Lebanon at isa sa nangungunang 3. Karaniwan silang kabilang sa mga pinaka-pinapanood na istasyon ng TV sa Lebanon. Naglabas sila ng ulat tungkol sa tanong, relasyon ng Lebanon at Israel. Totoo ba talagang may digmaan sa kanila gaya ng sinasabi sa atin? At pagkatapos ay tiningnan nila ang kasaysayan. Kailan nakialam ang Israel sa Lebanon? At bakit nakialam ang Israel sa Lebanon? Kaya malaking bagay yon na talagang nagbago sa pananaw ng mga Lebanese tungkol sa Israel, pati na rin kung paano nila pinag-uusapan ng Hezbollah at kung paano nila nakikita ang kasalukuyang estado ng digmaan na kinasasangkutan natin ngayon. At nakita ko mula pa nung simula ng huling digmaan na ito, kahit nung Oktubre 8 pa lang, na higit sa kalahati ng mga Lebanese ay tutol sa digmaan. Talaga? May survey noong Hunyo ng nakaraang taon, pero di ko matandaan ang pangalan. Institusyon. Pwede ko itong ipadala sa'yo mamaya. Pwede mo itong idagdag sa episode. Mas gusto ng karamihan sa mga Lebanese na alisin ang armas ng Hezbollah. Ang komunidad ng mga Kristiyano, komunidad ng mga Druze, komunidad ng mga Sunni Muslim, at sa komunidad ng mga Shia, Sila ang sumusuporta sa kanila. mga 70 hanggang 80% ng suporta ay para sa Hezbollah, kaya Shia lang. 70% ng 30%. Tama, kaya napakalaki nito. Malaki. Mga numerong hindi gaanong karaniwang nakikita sa Lebanon ang mga ito. Sa wakas, ang takot ng mga Lebanese. At ito rin ang nakikita ko, na sa tingin ko ay dapat yakapin ng Israel. Dahil sa huli, ang gobyernong kasalukuyang nasa kapangyarihan sa Lebanon ay ang nag-iisang at unang independenteng gobyerno mula noong dekada 70 hanggang ngayon. Halaga? Lalo na matapos bumagsak ang pagiging independyente. Ang ibig kong sabihin sa pagiging independyente ay hindi nakikialam si Assad sa politika at desisyon ng parlamento ng Lebanon dahil hanggang tumakas siya mula sa Syria, kinokontrol pa rin niya ang Lebanon. Patuloy nilang pinapatay ang mga politikong tumututol sa pakikialam ni na Hezbollah at Assad sa Lebanon. 1 buwan bago siya tumakas palabas ng Syria. Tumaka siya. Tuloy pa rin ang pagpapapatay niya ng mga Lebanese na politiko at aktivista. Isa sa mga dahilan kung bakit nila nagawang mapaalis si Assad ay dahil humina ang Hezbollah pagkatapos ng digmaang inilunsad ng Israel. Kaya nagdulot ito ng malaking domino effect. Kaya at mula pa noong Oktubre ng 2023 naririnig na namin, kahit pansamantala lang ang gobyerno noon dahil wala pang presidente sa panahong ngayon, nang umatake ang Hezbollah sa Israel noong Oktubre, walo narinig namin ang mga opisyal ng gobyerno ng Lebanon mula kalihim ng ugnayang panlabas at iba pang ministro na ayaw nila ng pakikialam ng Iran sa Lebanon. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ang mga palatandaan ng pagsisimula ng pagkakaroon ng kahit kaunting soberanya sa gobyerno ng Lebanon. Kaya kapag tinatanong ako ng mga tao kung bakit hindi sapat ang ginawa ng mga Lebanese,
O bakit hindi sila agad kumilos para buwagin o tanggalan ng armas ang Hezbollah? Masasabi kong hindi pa talaga alam ng gobyerno ng Lebanon kung paano kumilos bilang isang normal na soberanong estado. Kaya tungkol dyan, alam mo na. Nagbibigay sila ng maraming konsiderasyon, sa totoo lang, sa mga Lebanese. Parang, alam mo, narinig ko rin yan mula sa mga Lebanese na sinasabi nila sa akin na masyado kayong mabait sa gobyerno ng Lebanon. Pero meron kang ganyan dahil matinding binatikos ng mga mamamayang Lebanese ang gobyerno nitong nakaraang 3 linggo dahil sa mabagal nilang pagkilos. Kaya hindi lang Israeli ang galit sa gobyerno ng Lebanese, pati maraming Lebanese din ang malaki ang pagdududa sa presidente at sa mga punong ministro. Bakit kayo nagsinungaling sa amin? Sinasabi rin nila yan sa hepe ng militar ng Lebanon. Nagsinungaling ba kayo nang sabihin ninyong may buong kapangyarihan kayo sa timog ng Lebanon? Timog ng Ilog Labtani? Gaya ng inihayag noong Hunyo 2020. Sumang-ayon silang simulan ang pagdisarma sa Hezbollah kahit wala silang ginawang aksyon dito. Ang tanong ko sa'yo, Sasabihin kong may ginawa na sila pero hindi sapat. Hindi sapat. Hindi rin mabilis. kaya ang tanong ko talaga sa'yo, kaya ba nila? May sitwasyon ka kung saan ang kunong ministro at ang hepe ng hukbo. Ang hepe ng hukbo na labis na nakadismaya sa administrasyong Amerikano ay lumipad papuntang Washington. Nakipagpulong siya kay Lindsey Graham at sinabi na hindi terorista ang Hezbollah kaya umalis ang lahat ng tao sa silid. Kaya ang tanong mo ay, handa ba sila at kaya ba nila? Kaya sa tingin ko, magkaibang tanong ang mga ito. Una, Handa sila dahil ito ang boses na. The head of the army? Tila nakabaon na rin sa ekonomiya dahil malaki rin ang impluensya ng Hezbollah sa pananalapi. sa tingin ko, magbabago na ito ngayon dahil tinarget na ng IDF ang marami sa kanilang mga sistema ng pagbabangko at daloy ng pera mula sa mga gasolinahan at iba pang pinagkakakitaan nila. Wala nang paggalaw ng mga armas at pera dumadaan sa Syria. At syempre, pati na rin ang mga droga na Keptagon na siyang nagbibigay buhay sa kanila. Sila ang pinakamalaking pinundohang teroristang organisasyon sa mundo dahil sa mga drug cartel na pinapatakbo nila sa mga bansang bumubuo sa tatsulok sa South America. Naputol na ito, lahat ng ito. Kaya ngayon ang tanong, ano ang matitira sa Hezbollah kinabukasan kapag ang Israel ay tinututuhan pa rin ang kanilang armas, infrastruktura at paraan ng pagkita? At kapag humina na ang Iran, kaya hindi na, ang ibig kong sabihin, ang ideya ay hindi na magpapadala ang Iran ng $1 bilyong kada taon sa kanila. May petisyon ngayon sa Lebanon, sa totoo lang, na pinamumunuan ni Samir Jajar. Si Samir Jajar ang namumuno. Hindi siya nasa parlamento, pero siya ang namumuno ng pinakamalaking kristyanong partidong politikal sa Lebanon. Sa tingin ko ay may 21 silang upuan kung hindi ako nagkakamali. At itinuturing silang right-wing na partidong politikal. Sila rin ay pabor sa isang uri ng kasunduan sa Israel. Hindi sila tutol sa direktang pag-uusap sa Israel. Sinabi niya na dapat bayaran ng Iran ang Lebanon para muling maitayo ang sarili pagkatapos ng digmaan. Dapat ihiwalay ng Iran ang sarili nito. Ngunit dapat ding magbayad ang Iran ng eksaktong kabayaran para sa Oh, he's not wrong. kay Declaris Owen na yun. Pero ito na ang ikatlo kong wika, kumbaga. Una, Nagsasalita ka ng wikang Europeo, nagsasalita ka ng Arabic, nagsasalita ka ng Hebrew. Magaling ka. Yung tanga na yon, isa lang ang kaya niyang salita at halos hindi pa niya ito kayang gamitin. O sigaw, oo, nakita ko siya sa isang pagtitipon ng Katoliko kung saan siya nagsalita. Binanggit niya ang sarili 365 beses at si Jesus 15 beses lang. Oo, kasi mas importante siya, di ba? Siya si Jesus. Siya si Jesus. Jonathan, ano ang mangyayari? Ano ang hula mo? Napaka-positibo ng hula ko. Sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit ako bumabangon tuwing umaga. At pati na rin ang tanong tungkol sa kagustuhan ng mga Lebanese o ang kanilang kakayahan. Sa tingin ko, nasa isang napakagandang posisyon tayo ngayon kasama ang gobyerno ng Lebanon, ang US, at pati na rin ang Israel, kung saan sa palagay ko ay dapat nating isabay ang mga bagay-bagay sa pagpapatuloy ng operasyong militar. Sa tingin ko, dapat itong ipagpatuloy kahit nakikipag-usap tayo sa Lebanon. At hindi ito dapat maging bahagi ng mga pag-uusap. Dapat tayong magkaroon ng operasyon at mga linya ng komunikasyon sa gobyerno ng Lebanon para pag-usapan ang normalisasyon. Tama.
Hindi lang normalisasyon, kundi pag-usapan din ang kooperasyon ng Lebanese at Israeli para tuluyang buwagin ang Hezbollah. Kung magiging bukas ang gobyerno ng Lebanon, sa tingin ko pangarap ito para sa Israel. Oo, naniniwala akong hindi kakayanin ng mga Lebanese mag-isa, lalo na't matagal ng kulang sa pondo ang militar ng Lebanon. Talagang naubusan na sila ng pera. Marami ring korupsyon na nangyayari sa militar ng Lebanon. Maraming mga opisyal na hindi talaga sumusuporta ng 100% sa interes ng Lebanon at sa halip ay sumusuporta sa interes ng Iran sa loob ng militar ng Lebanon. Kaya tingin ko dapat magkaroon ng paglilinis sa loob ng militar ng Lebanon. Sa totoo lang, nagsimula ito sa kasalukuyang presidente ng Lebanon. Sinimulan niyang alisin ang katiwalian at ang uri ng kawalang katapatan sa loob ng militar ng Lebanon. Pero marami pang kailangang gawin. At hanggatin na natiling buo ang militar ng Lebanon at hindi ito nabubuog at... Muling magtipon o buuin ang sarili. Sa tingin ko hindi. Ang sinasabi ko ay kung ano ang maaring magdulot, halimbawa ng digmaang sibil, ay ang pagbagsak ng militar. Kaya sa tingin ko, malayo pa tayo doon. Ang mga nagsasalita o sumusuporta sa digmaang sibil sa Lebanon ay mga maka-Hezbollah na paksyon na palaging nagbabanta ng digmaang sibil. Pero kapag tiningnan natin, hindi tulad noong dekada 70 ang karamihan ng mga Lebanese, Kristiyano, Muslim, Druze ay tumututol sa Hezbollah. Hindi ito digmaang sibil kapag karamihan sa mamamayan ay tutol sa armadong milisya. Na may mga sandatang pinopundohan ng ibang bansa. Eksakto. So ang sinasabi mo ay karamihan sa mga Lebanese ay sawang-sawa na. Tama. Gusto nilang mapaalis ang Hezbollah at sana magdulot ito ng bagong panahon ng kapayapaan at normalisasyon kasama ang Israel. Ngayon, mapapansin mong bihira gamitin ng mga Lebanese ang salitang kapayapaan. Pero babanggitin nila ang isang napapanatili at pangmatagalang solusyon. Oo. Anong ibig sabihin nun? Kapayapaan. Sige. Ayokong sabihin eksakto. Kaya ko ay optimistiko dahil nakikinig ako sa publikong Lebanese. Alam kong balang araw, sana malapit na, pupunta tayo at kakain ng tabule. Hindi kumos, huwag banggitin ang kumos sa mga Lebanese. Pag-usapan mo ang tabule at siyangkulish. At shamkulish. At Shanklish at pumunta sa isang magandang bar sa Beirut. Oo nga. Mag-inom tayo ng kaunti. Siyempre, Jonathan, kapag nakita ng magulang mo ang nangyayari, anong sinasabi nila sa iyo? sa totoo lang, natatakot sila dahil may pamilya pa kami sa Lebanon. Kaya ayaw nilang lumala pa ang sitwasyon sa loob ng Lebanon tulad noong dekada 70. Pero may pag-asa pa rin sila. Alam ko na ang tatay ko, nung 2006 may pag-asa siya. Talaga? Nung magsimula ang digmaan, nung kinednap ng Hezbollah ang 3 sundalo at nagsimula ang operasyon at sinalakay ng Israel ang Lebanon, sabi ng tatay ko, nililigtas ng Israel ang timog ng Lebanon. Ganon ang iniisip namin noong umpisa. Kaya makalipas ang 20 taon, narito tayo ngayon. Narito na naman tayo. At sana, sa pagkakataong ito na ang huli dahil punong-puno na tayo. Sawa na tayo sa mga digmaan, pati na rin ang mga Israeli, Bednanesh. Palagi kong naririnig ang islogang ito mula sa Lebanese at Israeli. Gusto naming mabuhay. Hayaan nyo na kami. Hayaan niyo lang kaming mabuhay. At yon lang. Salamat, Jonathan Alkhuri, sa lahat ng kamangha-manghang ginagawa mo at sa napakagandang kwento mo. At sana, sa awa ng Diyos, sa susunod na taon, mag-iinuman tayo sa Beirut. Amen diyan.